Chapter 5. Nagtuloy sa kondominium niya si Antonio. Kinuha ang alak sa bar at nagsalin sa kopita. Damn that girl. The little witch isn't just a dynamite. She's a bombshell. Na makita niya itong nakabikini ay agad ito ang epekto sa kanya. And Lord, kanina, he wanted to take her right there on the floor and make wide love to her. Calm down, Antonio, saway niya sa sarili. She's nothing but a pretty and uneducated housemaid. Wala nang iba pa. Nakadalawang shots na siya nang bumukas ang pinto at bumukas si Angelo. Nagsalubong ang mga kilay nito pagkakita sa kanyang umiinom mag-isa sa bar. Hi big bro, bati ni Antonio. Help yourself. Tumawag ako sa mansyon at kaalis mo lang daw. I was thinking you had an early date pero nakita ko sa parking ang kotse mo so I dropped by. Sinalina ni Angelo ng alak ang isang kopita at sinilyapan si Antonio. Dito umiinom na nag-iisa kung walang bumabagabag. Bakit ka nandito? Si Antonio. Para ipaalala sa iyo na bukas ng umaga, dadalawan natin ang site at pagtatayuan ng isa pang branch. Linggo bukas, ilang ang araw na available ang may-ari ng lote. He will be leaving for her the States next week. Kaya nga pinapaapura ko na lang ang long-term lease contract. Kailangan pa ba ako ron? Bakit hindi ikaw na lang? Antonio, this is a family business and should be decided by both of us. Naroon din si Mr. Potenciano. Nang tinutukoy ay ang isang stockholder. May problema ka ba? Nothing I can't handle. Mind telling me? Back off, Angelo. We never had secrets with each other, Antonio. Banayad na wika ni Angelo. Tumalikod sa bar si Antonio at itinukod ang mga siko dito. What about loving Wilma secretly? Paalala niya. I did not realize it first. Pagtatawanan mo ko, wika niya na inubos ang laman ng kopita. Try me. I just ravished my maid. Si Jessica? No wonder she sounded so strange sa telepono. What did you mean by ravish? Did you? I almost did. Patuyang tumawa naman si Angelo. Really? Antonio, have you run out of socialites and models o nagsawa ka na sa kanila at gusto mo namang subukan ng maid natin? This is not a joke, Angelo. It surely isn't it. I can't imagine my twin sexually harassing the pretty housemaid. May galit sa tono nito. Hindi mo naintindihan. Inilahad niya ang mga kamay. Ipaintindi mo kung ganun. Umpisahan mo sa umpisa. Walang umpisa. She just gets into my nerve. She attracts me like no one ever did. I just go rock hard every time she's near. At doon natawa si Angelo. Huwag mo kong pagtawanan. Bakit ba pulis ka kalukuhan? Sasabihin mo yung you go rock hard when she's near. Hindi ba't gano'n naman usual ang dating ng mga babae sa'yo lalo na kung sexy at maganda? Amayos na wika ni Angelo. You're talking as if I'm some kind of a sex maniac. Nalitang sagot ng binata sa kapatid. I do not bet every girl I met, Angelo, and I don't get aroused that easy. Huminga naman ng malalim si Angelo. Nagpapakita ba ng motibo si Jessica sa'yo? At hindi to magtataka kung ganun nga. He has to admit that his brother's charm is irresistible. And that is the irony of it dahil hindi nga. Ginugulo lang niya ang isip ko. Those big dark eyes haunting me na para bang lagi nilang ako may atraso. She amused and irritated me at the same time. She's fun and witty. For all I know, she could be a witch. You sounded as if you're in love with her. Be still, my heart. Last then? That is more like it. I saw her in bikini dahil niyaya siya ng asawa mo na mag-swimming. Imagine, isang housemaid na nakabikini sa pool ng amo niya. Nababahala si Angelo sa inaasal ng kapatid. Nagbiro, gusto kong dumaan sa bahay and shake Jessica's hand. Ang kaisa-isang babae na nagpagulo sa isip ng babaero kong kapatid. And it's very ironic na among the socialites and beauty tighties na napas sa kamay mo, isang magandang maid lang ang nagpapagulo sa iyo. This is crazy, Angelo. And you are right. What I'm feeling is last and it will be over soon. Makahulog ang wika nito. Don't do anything foolish, Antonio. Huwag mong pakialaman si Jessica. Makakalaban mo si Vilma at Nanay Ines doon. They like the girl. Paalala nito.
Find some nice girl and settle down. It's high time you do it. I promise you before na hindi ako aalaki ng kasalang isang babae kung wala akong pag-ibig dito. At wala akong pag-ibig sa mga babaeng nakakadate ko. Paano ka makadarama ng pag-ibig kung ang nasa isip mo ay ang madala sa kama ang bawat babae na makakatagpo mo? They wanted it. Even before I opened my mouth, inaalis sa mga babaeng yun ang thrill and chasing and wooing. At sabi ko nga sa'yo, I didn't bet all of them. Just a piece of advice, Antonio. At seryoso ako sa sinasabi kong to. Huwag mo pakialaman si Jessica. Kung ikatatahimik mo, send her to Tagaytay. Makakakuha ka ng ibang maid sa agency. Huling bili ni Angelo bago umalis. Siguro nga, kung wala sa mansyon ang babaeng yun ay hindi na nito magugulo ang isip niya. Tinawagan niya si Yvette upang magpunta sa kondominium. Hindi naman nagtagal ay dumating ito. Nakahiga siya nang sumungot sa pinto ng silid. Kumot lang ang nakatakip sa ibabang bahagi ng katawan niya. Ngumiti ang babae provocatively. Sa pinto pa lang ng silid, unti-unti na nitong tinatanggal isa-isa ang suot. At loko-loko lang ang hindi papatol sa magandang katawan nito. She was totally naked nang umabot sa kama. You're very unpredictable, darling. Malambing nitong sinabi na lumabi. Noon pa sa pool ko hinihintay na gawin natin to. Pero kahit yata anong gawin ko noon ay para kang bato. You cannot expect us to have sex sa mansyon, Yvette. Eh anong masama dun? We could have done it sa guest room. Ikaw lang tong ayaw. She started kissing him. Hindi sumagot si Antonio. He tried to respond sa pamamagitan ng marahas na paggalit nito. Sa pagsisikap na mabura sa balintataw ang mukha ni Jessica. He was hurting the woman in the process. Pero lalo lang niyang napupukaw ang passion ni Yvette sa savage ways niya. Halos nagmamakaawa na tong angkinin niya. Tumayo ang binata in frustration at dinampot ang sigarilyo sa side table at nagsindi. What's wrong, Antonio? I'm sorry, Yvette. Pagod lang siguro ako. Nagbuga siya ng usok pa itaas. You can't leave me like this, darling. Sinabi nito na tumayo at nilapitan siya. Let me do it, honey. Like I used to. She whispered kasabay ng paggalik sa leeg ng binata patungo sa dibdib at pababa pa. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Naiirit ang tanong ng babae makalipas ang ilang minuto. Hindi ka naman dating ganyan eh. Itinaas si Antonio sa ere ang kamay. At gustong matawa na gustong mainis. Pinaghihirapan ng babaeng to na pukawin ang damdamin niya na nauwi rin sa wala. Natitiyak mo bang pagod ka lang, Antonio? Naghihinalang tanong ni Yvette. Positive. I'll take a shower at pagkatapos ay idadaan na kita sa inyo. Anya na pumasok ng banyo. Don't bother. Dala ko ang kotse ko. Inis sa sigaw ng dalaga na nagbihis. Pagkatapos ay sinilip ang binata sa banyo. I'll call you. Narinig to ni Antonio pero hindi lumingon. Nilunod ng binata ang sarili sa shower. Samantala, mag-aalas 11 na nang marinig ni Jessica ang pagpasok ng kotse ni Antonio sa garahe. Saan to galing? Sabi hindi sa mansyon matutulog. Kung nag-date naman to ng girlfriend ay napakaaga pa para umuwi. Narinig niya ang mga yabag nito papanhik sa hagdan. Huminga siya ng malalim. Kanina pa niya pinipilit ang sariling makatulog kahit maaga pa. Manonood siya ng movie pero wala rin doon nang naisip niya kundi nasa binata. Kung sino ang kasama nito at anong ginagawa sa oras na yon. Maingat siyang lumabas ng silid at nagtungo sa dining room. A glass of hot milk might be of help. Nagtimpla siya ng mainit na gatas at tahimik na naupo. Hindi niya kailangan ng ilaw sa dining room dahil pumapasok naman ang liwanag na galing sa labas. Halos sa mga lahati na ang laman ng baso niya nang maramdamang may tao sa likod niya. Kinakabahang lumingon ang dalaga. Sir Antonio? Nakatayo ito ilang hakbang mula sa kanya. Nakamaong lang at walang pang itaas. Mahigpit niyang pinagsalikop ang bathrobe at hinigpitan ng tali. Wala siyang suot kahit na ano sa ilalim ng robe na yon. Hindi mo na siya nagbihis ng pantulog pagkalabas niya ng banyo dahil nagpatuyo pa siya ng buhok.
Gusto ba niya ng kape? Hindi kape ang gusto ko, Jessica. He answered in a thick voice. Magbibihis lang ako at saka ko ihandaan kung anumang gusto niyo. Dadaanan niya to patungo sa silid niya at sinikap niyang magpakatabi-tabi. Subalit, hinawakan ni Antonio ang braso niya at iniharap dito. Will you scream and run? Kung sasabihin ko sa yung, ikaw ang gusto ko? And I'll go crazy if I can't make you mine now. Bulong ng binata. Tatakbo nga ba siya at sisigaw? Hindi niya malaman ang isasagot. Nagbarang bigla ang lalamunan niya pero iisa ang natitiyak niya ngayon. Hindi galing sa ibang babae si Antonio. Nagpalipas lamang to ng frustration at galit. At sapat na ang kaalamang yon upang mag-umapaw sa galak ang puso niya. I want you, Jessica. I want to make love to you. With you. Tonight. His voice soft and husky. Antonio? Ganting sambit niya sa pangalan nito. Nasa mga mata niya ang pagsang-ayon. She loved and wanted this man. She had no way of knowing if her heart could pay the price after tonight. Saka na lang siya magsisisi. Ang sunod niyang namalayan ay nang buhatin siya ni Antonio at ipanhik sa silid nito sa itaas. Ibinaba siya nito sa may paanan ng kama. Namamalikmata siyang nakatitig lang dito. She was excited and nervous. Hindi naman humihiwalay ang mga mata ni Antonio sa kanya habang kinakalag nito ang tali ng bathrobe niya. Pagkatapos ay hinawi mula sa mga balikat niya at hinayaang bumagsak sa kanyang paanan. Bahagya siyang inilayo nito at sinuwid ng tingin ng kabuuan niya. His eyes glinting with desire. You are beautiful. Just I imagined you would be. Kinabig siya nito and breathed her name against her hair. Halos mapaso siya sa init ng magdikit ang kanilang mga katawan. Her breast touching his chest. Jessica, my sweet Jessica. Bulong nito and kissed her with unrestrained passion. Napapitlag siya ng bagya when she felt his tongue touch hers. His lips on hers, parting, caressing and exploring. Involuntarily, itinaas niya ang kanyang mga kamay and reached for him eagerly. Tulad sa isang natutuyong bulaklak na nauuhaw sa ulan. His lips warm and sensuous. His hand closed on her breast and his fingertips stroking the sensitive peak. She moaned with pleasure. They were both breathless nang iwan ni Antonio ang mga labi niya. Muli siyang binuhat nito at maingat na inihiga sa kama. Her eyes too filled with passion. He slowly unzipped his pants pero ang mga matay hindi humihiwalay sa kanya. Nang simula nitong ibaba ang first brief na nakita niya sa buong buhay niya, umiwas siya ng tingin and tried to suppress the gasp na gustong kumawala sa bibig niya. Shy, my sweet little witch? Tukso ni Antonio and joined her. I never wanted any woman the way I want you. He whispered softly and kissed her eyelids, her nose, her lips. At nanatili doon when she eagerly responded. Itinaas ng dalaga ang mga palad niya sa dibdib nito. Dinadama ang maninipis na balahibo sa dibdib. He groaned aloud, her hands like a burning coal against his skin. Then he was kissing her body, where his hands had trailed, his mouth moving slowly and pleasurably on her skin. His hands memorizing every contour, every line of her body. Oh please, Antonio. She whispered his name like a litany. Hinawakan siya ng binata sa mukha at itinaas ito. I wanted to go slowly, Jessica, but I can't. I just can't. His breathing ragged. He slid strong hands beneath her lips. At inakay nito ang walang buwang niyang katawan sa panimulang pag-aangking yun. He skillfully coaxed her body to accept the slow and full domination of his masculinity. Sinikap ni Jessica na pigilan ang paghinga sa pagnanais na huwag mapasigaw when she felt the sharp pain. Gustin man ng binatang huminto ay hindi nito magawa.
pero naging banayad ang pagkilos nito. Easing slowly and gently till he filled her completely. At doon pa lang ito huminto sa paggalaw upang bigyang daan ng dalaga. Napakibagayan ang bagong karanasang yon. He kissed her eyelids. "Open your eyes, Jessica, and look at me." Masuyin itong utos. He wanted to kiss away the searing pain na bumabahid sa magandang mukha ng dalaga. Nagbulat na mga mata si Jessica and looked wonderingly into his face. She felt his rigid masculinity inside her and moved slowly adjusting to the invasion. Naroon pa rin ang discomfort, pero there was also something else. Wonderful waves of feeling. "Ganito lang ba to?" bulong niya. Nang masakya ni Antonio ang ibig niyang sabihin, bumanghal ito ng tawa. "My sweet Jessica, I have never imagined myself laughing while making love to a woman." "Don't stop, please," she whispered a plea and moved her body. Huminto sa pagtawa si Antonio sa ginawa niya. He withdrew a little and pressed back. "Ganito ba ang ibig mong sabihin?" Oh, napasingap siya. May bahagyang sakit pa siyang nadarama but it was mixed with unexplainable pleasure. "And also like this. And this?" Tukso nito as he pulled her body more fully to his own, increasing bold rhythmic strokes. "Antonio, oh please. Please." May pilit inaabot na hindi niya alam kung ano. Antonio turned her face to his. "Don't hold back, darling. Give it to me." He was moving rhythmically, a primitive dance na sintanda na ng unang babae at lalaki. At dinala nito ang dalaga sa dako paroon, toward the descending edge of unreason, and she was lost. Ilang sandali lang ang matuling lumipas, pero hindi pa rin kumikilos si Antonio. Savoring every bit of pleasure and happiness na binigay sa kanya ni Jessica. No other woman had ever brought his body to this trembling peak of ecstasy. So satisfying and yet wanting more. Ipinikit ni Jessica ang mga mata, giving a sigh of pleasure and contentment, then drifted to sleep, only to be awakened later with something burning within her body. She was aroused and wanting. She willingly accepted his kisses and insatiable desire. At sa bawat pag-aangkin ni Antonio sa katawan niya, dinadala siya nito sa kaitaas-taasan. In some far-off corner of the world, sa ibabaw ng mga ulap. Sa pagitan ng siwang na mga Venetian blinds ay nasisilip na ng dalaga ang namamanaag na liwanag nang ipagkalob sa kanya ni Antonio ang tulog at pahingang kinakailangan ng katawan niya.